Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Leo mula November 16 to 30, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo na pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Pwede rin naman na panoorin nyo rin ang inyong sun, moon, at rising signs. Kasi who knows, eh baka mag-resonate na sa inyo yon, alin sa mga yon. Eight of Pentacles, Strength, Eight of Wands, at Four of Pentacles. So ano to? Oh, dalawa pa lang ito. Strength, Four of Pentacles. Ang weird lang kasi hinayaan ng lalaki magbayad yung babae. Di ba? Maloko. Inuunan niya pang magsintas kaysa magbayad ng bill. Barat yung lalaki. Anyways, anong masasabi natin dito? Well, asahan natin na sa loob ng 2 weeks na to, mamamotivate ang iba sa inyo. Motivate na mag-work. Ganun eh. Magiging somewhat ambitious yung iba sa inyo. So, ang dating sa akin, may goal yung iba sa inyo natatargetin. Okay? Na magre-require sa iba sa inyo na maging barat. Siguro may paglalaanan kayo ng budget, kaya magiging barat. Yun ang goal. Mag-ipon. Kaya magiging career-oriented yung iba sa inyo eh. Ngayon, kung relasyon to, ano nga ba? Asahan natin na magiging barat. Yung karelasyon dito. Siguro, ang pinag-iipunan niya ay gift. Surprise gift para sa iba sa inyo. O pwedeng kayo to na mag-iipon para may maibigay na gift sa Pasko. O sa monthsary o ewan ko kung anong celebration to. Na parang paglalaanan ng panahon. Panahon para makapag-ipon. Para mabili ang gusto o request ng partner. Ganun eh. O baka surprise gift na nga. Anyways, punta tayo dito. Ano pang masasabi nito? Sacerdote. Wow. Ito maganda. Fortuna. At buti na lang, nasa dulo siya. Medyo alanganin kasi to eh. Pero since maganda to, edi
Sa una lang medyo alanganin. Kasi mapapalitan din ng saya. Aha. Um, kasi may sacerdote tayo. So, ang dating sa akin, sa 2 weeks na to, may tendency na maging busy yung iba sa inyo. May paglalaanan sila ng seryosong panahon, oras, atensyon. May lalakarin siguro silang legal matters. O who knows, baka magpapacheck up to. May iba sa inyo na, yun nga, ewan ko kung anong seryosong subject ang lalakarin ng iba sa inyo. Pero ganun eh. Na para bang papabor sa iba sa inyo ang tadhana. So, sabihin natin magpapacheck up, gagaling din. Kung nagka-problema sa legal matters, maayos din. Okay? Halimbawa lang, may naglalakad tungkol sa pension. Tapos ang tagal. Ang tagal ng processing. Who knows? Baka makuha na yan. Ngayong 2 weeks. So, case-to-case basis kung anong seryosong usapin o legal matters ang aasikasuhin ng iba sa inyo. Ano pa ba ito? Who knows? Kasi may iba na nagbo-board exam ng November. Baka pasa yan. Kung magte-take ng exam yan. Kasi serious topic din yung pag-exam, di ba? So, kung may mag-exam, pasado. Sana nga. Actually, ibang case ay makakatanggap ng award, reward. Yung iba sa inyo, hindi nila inasahan o mananalo sila ng raffle o any form of parang gamble o gambling. Ay, basta, ganun, parang nag-take risk yung iba sa inyo. Tapos, hindi masasayang yung kanilang sakripisyo o yung kanilang effort. So, mananalo sila ng something eh. So, promotion, who knows? Baka yun. Award, reward, promotion. Ano pa ba? Ano maisip ba? Anyways, punta na tayo dito sa susunod. Ito na yung last deck natin. Pero wait lang. May ano ba to? May ginagawa lang sandali. Pause. Pause for a while muna. At may naasikaso lang ako sandali. Anyways. Ito na. Oh, birthday. Oh. A significant birthday holds the answer to your question. With birthday nyo to. Birthday. Ano ba to? Leo to eh. November. So malamang di kayo to. May magse-celebrate ng birthday. Okay? Someone na malapit sa inyo. O baka umattend kayo ng birthday celebration. At doon, yung malalaman ng sagot sa katanungan nyo sa isip. Parang magiging important tong birthday na pupuntahan ninyo. Makakatulong yon
para masagot ang mga tanong sa isip. Doon siguro makakakuha ng idea yung iba sa inyo, o clarity, o solution, o may taong tutulong sa iba sa inyo. Depende. Basta, ganun sabi dito. Magiging important ang birthday. Do some research. You need more information about this situation. Look into it further before proceeding. Well, sa case na to, may kailangan kayong investigahan. O i-research. So, bago mag-accuse o mag-come up sa conclusion o umaksyon, kailangan mo ng evidence o details o information, solid evidence. You've got the power. Use your abilities to resolve this situation. You can do it. Kaya nyo raw yan. May kakayahan kayong i-resolve ang sitwasyon, sabi dito. Kaya nyo yan. Pinatagalog ko. Ito. Dietary change. Improve your diet and your life will also improve. In-encourage na mag-diet o may change sa diet sa 2 linggo na to. So, change sa diet, sabi natin. Limitahan ng taba, salt, matatamis. Ganun, bawasan ng kain in general. Parang pay attention sa diet o health in general. Sa paraan ng pagkain. And ito, emotional healing. As your heart heals of old emotional pain, you receive new blessings and love. Ito kasi, yun yung pag-move on. Pag nakita ko yan yung pag-move on mula sa kanilang problema. Na kapag tinaray nyo na mag-heal, doon darating ang new blessings o new love. Pero pag ganyan, new blessings in general na lang. So whether new love, new career, promotion, anything na new o opportunity. Okay? Pero again, darating lang yan kung mag-heal. Sabi dito, emotional healing. So yung healing ay magmumula sa emotion. So hindi siya yung physical na healing, yung eto katawan, 'di ba? Ini-involve yung katawan. May kailangan kayong baguhin sa pagkain nyo para mag-improve yung katawan. Ito, tungkol to sa feelings. Kailangan nyo mag-heal ng feelings. So, yun lang naman yun eh. Pag-move on o pag-forgive. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.